Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa Dalilul Muslim, tinatalakay pa rin natin yung Nawaqidul Islam. Ngayon nga yung sa pang-anim nito, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli faqad kafar. Sino man daw ang pagtawanan niya o maliitin niya, gawin niyang katawa-tawa ang anumang bagay sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagiging kafir. At bukod pa rito nga doon sa kumbaga panghahamak niya sa kumbaga yung kabuuan ng anumang aral ng Islam sa mga paniniwala dito o mga gawaing pagsamba rito, kapag kasama sa kanyang mga kumbaga minamaliit o hinahamak yung thawab at yung ikab, yung gantimpala at parusa sa anumang bagay sa Islam, minamaliit niya. Bawa niyan, di ba ngayon nauso na naman yung yung tungkol sa parusa sa libingan. So tinatanggi nila yon. At kaya delikado yung mapanganib yung yung mapapabilang ka sa mga tao na yung alam mong sablay, kasi nakakahawa yun Yung Mu'tazila at yung iba pang mga ligaw na sekta na kumbaga yung nagpapakadalubhasa sa filosofiya, sa kalam, sa kumbaga sa logic. Yun nga, nagkakahawa-hawa sila kasi ang sukatan nila ng talino yung husay ng tao, mga tuwiran. Ang Islam, hindi ito nakabatay sa husay ng tao, mga tuwiran. Hindi ito napatutunayang tama. Ang anumang bagay dito hindi napapatunayang tama sa pamagitan ng husay ninuman na mga tuwiran. Ito ay nagiging tama o ang anuman dito ay nagiging tama dahil sa mga tamang pag-unawa sa batayan, insyaallah. Diyan sila nagkakatulad actually yung Mu'tazila, Sufi, Khawarij, Shia. Yung kanilang paniniwala hindi nakabatay sa athar o sa mga bakas ng relihiyon na ito. Ang mga paniniwala nila nakabatay sa sinabi ng kanilang pinuno o sinabi ng kanilang imam o kanilang nararamdaman. Ganun sila. Kaya sila naliligaw. Kaya habang tumatagal, habang pinag-aaralan natin ang relihiyon na ito at mas nakikilala natin yung mga ligaw na sekta, mas naunawaan natin na ang Salafiyya, hindi ito hindi ito basta-basta lang na lumitaw. Ang Salafiyya ang naging tugon ng mga scholar, kumbaga ang ideolohiya ng Salafiyya ang tugon ng mga scholar doon sa ganun ngang mindset ng mga ligaw na sekta na ginagawa nilang batayan yung kanilang sariling batayan, yung kanilang mga pag-uutak. Pero tayo, alhamdulillah, nakabatay tayo palagi sa kung ano ang nababanggit sa mga batayan. So yung itong pang-anim, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw thawabihi aw ikabihi kafar. Sino man ang pagtawanan niya ang anumang bahagi ng relihiyon na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din ang mga gantimpala at parusa nito, siya ay nagiging kafir. At nga nabanggit na natin nung nakaraan, sa lahat ng nawaqidul Islam, laging iniuugnay ang mga nawaqid na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 4, di ba? Man i'taqada'an na ghayra hadyin nabi. Number 5, man abgada syai'an mimma ja'a bihi rasuli sallallahu alaihi wasallam. At ngayon number 6, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul
May kinalaman o iniugnay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tayo ay nasa ilalim ng Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iisa ang akida ng lahat ng mga propeta, pero iba-iba sila ng Sharia. At ang apat na ito, o tatlo pala, ang tatlo na ito ay may kinalaman sa Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pinaniniwalaan dito, kasi may kinalaman din doon yung Sharia. Kaya nga ang Akida Fiqhul Akbar, at syempre sa mga gawain dito, alhamdulillah. So ito ang dahilan kung bakit palaging inugnay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tatlong bagay na ito. So sa pagpapatuloy doon sa usapin doon sa pang-anim na nakid sa Nawaqidul Islam, sumunod na sinabi, فَقُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ بِحَسَبِ مَا يَتَعَارَفُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَيَفْهَمُونَهُ مِنْ لُغَتِهِمْ عَلَى الْإِنْتِكَاسِ أو الاستخفاف أو الاستخفاف بالله ورسوله أو القرآن والسنة أو شيء من شعائر هذا الدين فهو من الاستهزاء المخرج من الملة. So naman daw na mga gawain at mga pananalita na nauunawaan at tinatanggap ng mga tao na ito nga ay kabilang sa pagmamaliit o kaya pagtawa, paggawang katawa-tawa kay Allah sa kanyang sugo, sa Quran, sa Sunnah o anumang sagisag ng relihiyon na ito. Ang sagisag ng relihiyon na tinutukoy dito, hindi simbolo. Hindi yung buwan, hindi yan ang tinutukoy dito. Sagisag ng relihiyon na ito, ibig sabihin, anumang pinaninindigan sa relihiyon na ito. Kasi baka mamaya may makita kayong tao, meron siyang may flag ng Turkey o Pakistan, tapos inapak-apakan niya, sasabihin ng tao, naging kafir siya kasi inapakan niya yung sagisag ng Islam. Hindi sagisag ng Islam yung crescent. Hindi yun sagisag ng Islam. Walang bandila ang Islam liban sa La ilaha illallah. Itong crescent, naging simbolo ito ng Ottoman Empire, kalaunan, nakilala na rin na may kinalaman sa mga Muslim. Kaya nga yung Red Cross, di ba yung Red Cross International siya na organization, nag-ooperate sila sa iba't ibang mga bansa at ang kanilang services may kinalaman sa kalusugan, sa disaster response. Sa mga bansang Muslim, siyempre, alangan naman gagamit sila ng Red Cross na simbolo. So yung kanilang mga simbolong ginamit doon, yun na rin, yung Red Crescent. At independent sila sa kumbaga sa International Red Cross na kumbaga ibig ko sabihin, kumbaga iba yung pangalan nila at iba yung operation nila. Bagaman maaring administratively na papailalim sila sa International Red Cross, pero kumbaga sa Palestine, sa mga bansang Muslim, ang nag-ooperate doon ay Red Crescent. So yung simbolo ng Islam na tinutukoy dito, ang anumang bagay na nakikilala bilang kumbaga bagay na kumakatawan sa Islam. Halimbawa, yung abaya, hijab, niqab, pinagtatawanan nito ng tao. So ito ay isang uri din ng pagmamaliit at pagdulot na maging katawa-tawa ang mga bagay nito. Lahat ng ito ay kabilang sa panghahamak sa relihiyon na nagiging dahilan na ang gumagawa nito ay may tuturing nga na lumabas na sa Islam. Merong aklat si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. As-Sarimul Maslul, ibig sabihin yung sibat. Yung sibat na nakatutok sa mga
humahamak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi niya doon sa kanyang aklat, wa idza lam yakun lis-sabbi haddun ma'rufun fil lugati wala fi syar falmarja'u fihi ila urfin nas. Kapag ang isang pananalita daw o isang gawain ay hindi nga tukoy sa mga batayan at hindi tukoy sa wika ng mga tao na ito nga ay may tuturing na sab o pagmura, ang magiging marja ay ang orphan nas. Ang magiging kumbaga batayan ay ang orf ng mga tao. Kaya nga sa fiqh, ibinibilang nila yung orf sa mga pangunahin na pinanggagalingan ng mga batas. So bukod sa Quran, Sunnah, Qiyas at Ijma, so yung orf, actually panghuli na yun nasa dulo na siya. Kung wala sa mga ito ang anumang magiging dalil ng isang bagay o isang gawain ay ipinagbabawal, so titingnan yung nakaugalian ng mga tao. At dito na papasok yung konteksto ng pagmumura. Mura ba na may tuturing yung isang salita o hindi? So babalik yun doon sa usapin ng orf. Maring nagbabago-bago ito sa iba't ibang lugar, iba't ibang panahon. Halimbawa nga, yung mga Arabo, meron silang mga expression na masama ang kahulugan pero hindi nila minamasama. Halimbawa, wayhak. Diba doon sa Omar series, lagi sinasabi ni Omar, wayhak, na literal na ibig sabihin niya mukha mo. Kumaga parang gusto yung sabihin, ulul, tanga, gago. Ba't mo gagawin yan? Parang yun yung ibig niya sabihin. Pero hindi ito minamasama ng mga tao. Tapos yung sakalat ka umok, madalas din yan sa mga hadith, mawala ka nawa sa nanay mo. Kasi mamatay ka nawa at at mawalan ng anak ang nanay mo. Masama yung kahulugan pero hindi nila minamasama. Kaya dito, pagdating sa usapin na ito, kung ano man ang kinikilala ng mga tao na mura, hindi mo ito pwedeng iugnay sa Islam. Hindi mo ito iugnay sa Islam. Halimbawa nga yung uf. So bagay ito na nagpapakita ng pagkairita. At hindi mo ito pwedeng gagamitin laban sa iyong magulang, sa iyong ama o sa iyong ina. Wala siyang kahulugan. Hindi siya katulad nung wayhak o ng sakalat ka umok. Pero nauunawaan siya na pagpapakita ng pagkairita, kawalan ng pasensya, pagkainis, pagkayamot. Pero hindi mo yun pwedeng sasabihin sa magulang mo. فَمَا كَانَ فِي الْأُرْفِ سَبًّا لِلنَّبِيِّ فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ. So sino man daw ang magsabi ng anumang nakikilala sa urf bilang pagmura kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o anumang bahagi ng relihiyon na ito, maaring may papataw na sa kanya yung sinabi ng mga sahaba. Ibig sabihin siya ang tinutukoy doon sa sinabi ng mga sahaba. Wamala fala, na sinasabi ng mga sahaba, anumang hindi katulad nito ay hindi may papabilang o hindi mapapabilang sa mahatulan na katulad nito. Kumbaga, walang kinalaman. Kung walang kinalaman. Walang kinalaman kung wala talagang kinalaman. Pero kung may kinalaman, yun nga, kung wala sa Quran na batayan, Sunnah, Ijma, Qiyas at yung Urf, so wala talaga siyang kinalaman, hindi siya may tuturing na paghahamak sa relihiyon. Kasi halimbawa, merong tao, makakapagsabi siya ng ilang mga salita habang ginagawa niyang isang bagay.
isang bagay sa Islam. Halimbawa, nagpa-fasting siya. Tapos sa kalagitnaan ng kanyang fasting, nasabi niya, ang hirap o gutom na siya. So yung mga bagay na yon, parang di ba? Parang wala siyang pasensya sa fasting. Pero yung mga bagay na yun, mga salita na hindi natin kinikilala na, minumura niya yung fasting. Parang halimbawa, nagtatrabaho ka, o trabaho mo, construction. Tapos sabi mo, ang hirap naman ng trabaho na to. Hindi mo minumura yung trabaho mo. Mahirap nga talaga eh. So ito yung tinutukoy nila na kapag hindi, kapag walang kinalaman, wala talagang kinalaman doon. Alhamdulillah. So yung ganito yung yung kanilang, ano bang tawag dito? Yung parang kanilang, may tuturo na rin ito, parang kaida na ito. Wamala, fala. Anumang walang kinalaman, di walang kinalaman. So ganun nga dito sa usapin na ito. Ito ay mainam na nalinaw dito, alhamdulillah. Kasi hindi pwede na ang tao ang magbibigay din ng kanyang sariling interpretasyon kung hinamak ba talaga ng tao ang relihiyon. Kung hinamak ba talaga ng tao ang relihiyon. Bawa niyan dati, doon sa Mensahe TV, gumagawa kami ng mga short film. So meron kaming ginawa na short film, merong tao, may utang siyang fasting. Doon sa nakaraan na Ramadan, may utang siyang fasting. Tapos pumunta siya sa kaibigan niya, nangungutang siya. Yung inuutangan, niyaya niya ng pagkain, yung nangungutang. Tapos yung nangungutang, Ramadan na bukas eh. Yung nangungutang, sabi niya, hindi rin siya kain kasi fasting siya ngayon kasi ngayon pa lang siya magbabayad ng mga utang niya ng Ramadan. Kulang pang araw eh. So abutan na siya ng sunod na Ramadan. Hindi pa niya bayad yung mga utang niya ng isang taon. Yung kaibigan niya na utangan niya, hindi tuloy nagpautang. Kaya sabi ng kaibigan niya, si Allah nga hindi mo binabayaran agad ako pa kaya. So, parang ganun. May nag-comment, ginagawa raw katawa-tawa yung relihiyon. So doon, yun, ganun din. Hindi, kung walang kinalaman, wala ngang kinalaman. Hindi pinagtawanan dito yung fasting. Ang bobo nung nag-comment na yun. Hindi ko talaga nireplyan yun eh. Hindi pinagtatawanan yung fasting. Ang pinagtatawanan doon, yung hindi marunong magbayad ng utang. Ganun. Ang hindi marunong magbayad ng utang kay Allah, paano mo aasahan niya na magbabayad ng utang niya sa tao? Agad-agad. Yun yung doon. Yun yung usapin doon. So yun nga, maganda na na nalinaw ang bagay na ito. Alhamdulillah. So isa pang usapin dito, idalam yadul al-qawlu wal-fi'lu al-istighfafi wal-intikasi wattahika o wannahika fala yakunu min al-istihza'i al-mukhriju min al-millah. Kapag ang anumang salita nga o gawain ay hindi nga nakikilala o wala itong nilalaman na kahulugan ng pagmamaliit, panghahamak, pagmura o panglait sa anumang gawain o paniniwala sa relihiyon na ito, edi hindi nga ito mabibigyan ng kahulugan na ito ay panghahamak sa relihiyon na ito at hindi rin ito nangangahulugan na siya ay lumalabas sa relihiyon, na siya ay nagiging kafir, na siya ay nagiging murtad. Nga, isa pang halimbawa nito, yung propaganda ng mga terorista, kapag nagsalita ka laban sa terorismo, ang inaangkin nila, nagsasalita ka rin laban sa jihad. At hinahamak mo raw ang Islam, kaya kafir ka. Yun yung nila, yun yung baloktot nila na kiyas. Pero hindi eh. Kung hindi mo naman minamaliit ang jihad, hindi mo ito pinapawalang saysay, kumbaga sasabihin mo sa mga tao walang jihad, yun kafir talaga yun. Kasi may ganun eh. May mga tao na yung, kaya hindi rin ako dumidikit sa kanila eh. Yung kapag may mga program na yung PCBE na tinatawag nila, Preventing and Countering Violent Extremism, may mga ganyan na programa.
Makikita mo talaga doon sa ilan sa mga nagsasalita dito, lalong-lalo na kung politiko. Sablay talaga. Sablay na sablay. Pati jihad pinagbabawal niya. Hindi pwede. May jihad. Wala, pero terorismo, wala. Yung terorismo lang ang ating itinatanggi. So kung yung tao, ang terorismo ang kanyang ipinagbabawal, ang kanyang tinatanggi, at kompleto at ganap ang kanyang paniniwala na may jihad, pero marapat itong gawin sa tamang pagkakagawa, hindi yung nagiging kafir. Hindi yung nagiging kafir. Siyempre, hindi rin natin may tatanggi na meron nga na tumatanggi sa jihad at umaasta na siya ay nagsasalita laban sa terorismo. Kasi may mga ganyan. Kaya nga itong yung PCVE, madalas yan nga yung mga politiko yung nag-i-sponsor. Lalo na sa sa Mindanao, maraming mga ganyan na event. Ang pinakamainam talaga na PCBE, yung iugnay natin palagi ang pagtakwil sa terorismo mula sa mga batayan sa Quran at sa Sunnah. Marami na akong nakitang nagsalita tungkol sa terorismo. Wala nga nabanggit na aya ng Quran o hadith. Muslim pa yun, papakilalang Muslim. Sabihin niya, hindi kami naniniwala sa terorismo kasi peace-loving kami. Kasi gusto namin peaceful coexistence. Ang dami ng kanyang sinabi, ang haba-haba ng kanyang sinabi, ni isang aya o hadith o sinabi ng mga scholar, wala siyang sinabi. Yun yung sablay din. Parang lumalabas, yung kanyang mga pinagsasabi, galing lang sa kanya. O mahusay yung pagkakasabi niya, anong intention niya doon? Purihin siya ng mga tao, na peace-loving siya, na hindi siya sumusuporta sa terorista. Ibalik natin palagi yung pagtakwil sa terorismo kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga hindi sineseryoso tuloy ng mga tao yung mga PCBE. Minsan Muslim yung nagsasalita, hindi sineseryoso kasi walang walang bakas ng relihiyon yung pinagsasabi niya. Parang gusto niya lang sumipsip sa politiko, sumipsip sa PNP, sumipsip sa AFP, sumipsip sa NICA. Ganun na lang yung nangyayari. Kumbaga sa Tagalog sabi, walang kalatoy-latoy, walang kabuhay-buhay yung kanilang mga pinagsasabi. So dapat ibabalik natin ang mga batayan sa Quran, sa Sunnah, sinabi ng mga scholar ng Salaf, lalong-lalo na. So yung tao na tinatakwil niya yung terorismo, ang tinatakwil niya yung terorismo, hindi niya pinagtatawanan o hinahamak o itinatanggi ang jihad, liban na lang kung ito ay malinaw sa kanya. So hindi karagdagan dito, kad yakunul istihza'u ma'siyatun la kufran. Maaari din naman mangyari na yung istihza, hindi siya aabot do sa had, do sa limit na may tuturing na ito na kufur o ridda. Kasi maaring yung kanyang panghahamak sa relihiyon o anumang may kinalaman sa relihiyon, di ba? Yung Sha'airil Islam, maaring yung ginagawa niya kasalanan lang pero hindi siya ridda. Hindi siya pagtalikod sa Islam. So halimbawa dito, kaanna yastahzi'u bisyaksin muslim lidatihi. Halimbawa merong tao, lalaitin niya yung isang Muslim dahil sa mga katangian nito. Lalaitin niya, sabihin niya, mahirap, maitim, pandak, mataba. Hindi yun hindi yun kufur. Hindi yun pagtalikod sa Islam. Kasi dito, katulad ng sinabi nga ng mga sahaba, kung walang kinalaman, walang kinalaman. Ang hinahamak niya rito, yung katauhan ng Muslim na yun. Hindi yung pagiging Muslim niya. So wala itong wala itong pagtalikod sa Islam. Kasalanan ito, oo. Kasi nagsasalita ka ng mga pananalita na walang saysay. O lalo na kung nililibak pa niya yung tao, hindi niya harapan na sinasabi. Uy, si ganito pandak. Uy, si ganito mataba. Uy, si ganito maitim. Pandilibak yan, pero hindi yun kufur. Kahit pa Muslim, yung na yun, yung tao na yun. Alala ko naman si Diwata. May nasabi ako minsan laban kay Diwata. Naglitawan na yung mga fans club niya na Muslim. May aya pa ng Quran
Hinahamak ko raw yung aya ng Quran na nilikha daw ni Allah yung mga tao sa pinakamainam na pagkakalikha. Kumbaga gusto nila kung nandun na sila sa bingit ng pagbibintang sa akin ng ganito, ng ridda dahil hinamak ko raw yung aya ng Quran. Yung aya doon sa Surah At-Tin, na lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, nilikha ni Allah ang tao sa pinakamainam na hugis sa pangkalahatan. Yung mga tao, mainam ang hugis nila. Kung ihahambing sa unggoy, kung ihahambing sa aso, mainam ang katawan ng tao para makasurvive kung ihahambing sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na walang nilikha si Allah na pangit. Parang si Diwata. Kumbaga, pangit na nga, masama pa ugali. Yun na nakakainis sa kanya. Kung pangit lang siya, pabayaan ko siya eh. Hindi ako magsasalita laban kasi masama pa yung ugali, yun ang nakakainis. Pero parang bumabawi siya ngayon eh. Kasi nung isang araw, nag-file siya ng COC. Meron silang party list, yung vendors party list. Actually, maganda yung party list nila. Kasi ang layunin ng party list, mai-represent yung mga underrepresented na mga sektor ng lipunan. Kaya ngayon mga party list, di ba? Party list ng mga teacher, party list ng mga rider, party list ng kung ano-ano. Tama nga, kung magkakaroon ng party list para sa mga vendor, di may mga ngalaga sa karapatan nila. May mga ngalaga sa karapatan nila. Parang sa ngayon, di ba nakapasok yung party list ni Colonel Bosita, yung One Riders. Congressman na siya ngayon eh. Maganda kasi since nasa Congress sila, makakagawa sila ng batas para mapagtibay yung mga batas na mga ngalaga doon sa sektor na yun. At syempre, kung merong mga aberya, pwede sila di ba? Yung ibang tawag doon, yung magpa-session, yung pag-iimbita ng mga tao, imbestigahan nila, ba kay Alice Guo sa Senado at iba-iba pa. So maganda yung ganon. Yung nga naabuso kasi marami sa party list ngayon, may kinalaman sa mga grupong komunista. May kinalaman sa mga NPA, yung ACT, yung iba't iba pang mga grupo nila. Sila yung madalas nakakapasok sa Congress. Kasi nga, hindi porke nilait mo yung Muslim ay nilait mo ang Islam. Okay? Pero siguro kung sasabihin mo, ba sasabihin ng tao, sala ng sala, makasalanan naman. Sala ng sala, sinungaling naman. Kung ganun, tao pa rin yung nilalait niya, hindi naman yung sala eh. Yung tao pa rin yung nilalait niya doon. Pero yung kapag sinabi niya, yung sala mismo yung kanyang tinutukoy, yun na yung mockery na tinutukoy, o yung esteza, yung panlalait sa relihiyon. Pero kung halimbawa sasabihin naman ng tao, may nakita siyang matuwid, tas kinaiinggitan niya. As in, matuwid naman talaga. Kung kanina, sinungaling talaga, tapos sinasabi niya, sala ng sala, sinungaling naman. Kung merong matuwid, at pinagtatawanan niya yung pagiging relihiyoso ng matuwid na ito. Sasabihin niya, sala ng sala, hindi tuloy yung mayaman. Kasi sala ng sala, kumbaga, nagsasara siya palagi nung tindahan niya para magsala. Tapos inuugnay na niya doon sa hindi niya pagyaman. So doon maaring na yun eh. Papasok na yun doon dito nga sa sumunod na nababanggit. Fa in istahza'a bihi li tadayyunihi wa hay'atihi al-muwafaqa lis-sunnati fa inna fi dhalika khataran adiman. Yung sino man pagtatawanan niya, ang sino man sa kanyang pagkapit o pagtahak sa relihiyon o sa kanyang anyo, sa kanyang itsura na sumusunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun na yung delikado. Bawa yung lalaitin ng Muslim, yung pagkakaroon mo ng balbas. Ang haba ng balbas mo, mukha ka ng kambing. Ang haba ng balbas mo, mukha ka ng terorista. Yung delikado yun. Maaring nandun siya papunta sa hangganan. Ba't mo naman ihahambing sa kambing yung tao? Ba't mo naman ihahambing sa terorista?
yung Muslim na may balbas. Ibig sabihin, masama talaga yung kanyang sinabi. Mali talaga. At ito nga ay mapanganib. Na nandun na siya sa hangganan na minamaliit niya o pinagtatawanan na niya ang relihiyon. Wakad yakunu fi ba'dil ahyani kufran. Ngayon nga, kung titindi pa doon ang kanyang sinasabi, lalong-lalo na ito ay may kinalaman sa nilalaman ng kanyang puso, maaaring ito nga ay kufur na, kawalang pananampalataya sa ilang mga pagkakataon, wal iyadu billah. So nagpapakukup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa ganitong mga gawain. So ito yung ilan sa mga usapin dito. Marami pa na napapaloob dito sa esteza na mainam na maging malinaw para sa atin, para meron tayong kompletong pag-unawa dito, inshallah. So tutuloy tayo dito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.